All right, praise God. Let's pray mga kapatid. Father in heaven, in the name of Jesus Christ. God, salamat po Panginoon Diyos. Kayo po'y patuloy na nagpapakilala sa amin sa magitan ng iyong salita at ng banal na Espiritu Santo. Lord God, punuin mo kami ng salita mo sa aming mga puso at kaisipan. At Lord God, baguhin mo kami, masagawa namin to at ma-share namin to sa iba. We plead the blood of Jesus Christ over everyone here sa aming interconnection sa bawat isa. God, open the eyes of our hearts in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan po ang ating topic mga kapatid, the prophecies about Christ. Mga propesya o mga hula patungkol kay Kristo. Okay? Ito ang overview niyan. Okay, the prophecies about Christ, ito yung topic natin ngayon. It refers to the predictions or foretelling in the Old Testament. Dito po yung mga hula ng mga propeta doon sa Old Testament. At ito po ay na-fulfilled or nangyari sa New Testament. At may ilang pa pong mga hula, kagaya ng pagbabalik ni Jesus, ay mangyayari pa lang in the future. But um, halos lahat sa kanila ay nangyari na mga kapatid. Okay? So these prophecies are seen as evidence of Jesus' identity as the Messiah or the Christ. So yung Christ, diba, sinugo, okay, pinadala um, bilang tagapagligtas, okay? Ito po ay papag-aralan natin mga kapatid. Ito po ay nahulaan na, okay, na-predict na-prophesied na po sa Old Testament, nangyari po sa New Testament at yung meron pa pong mangyayari pa. Amen. Kung napagdaanan po ninyo, napag-aralan ang Christology, sino po dito ang familiar sa Christology po? Ito po ay under ng systematic theology. Okay? For sure, napagdaanan nyo na po ito, napag-aralan nyo na po itong um, the prophecies about Christ. So ito po ay isa sa mga topics po noon. Okay? Okay. So ito po yung mga main pointers natin. Um, prophecies of Christ's lineage. Okay? Um, prophecies of Christ's birth. Prophecies of Christ's life. Prophecies of Christ's death. Prophecies of Christ's victory, reign, and then second coming. Hindi ko nilagyan 7, pero meron tayong 7 dyan na mga kapatid. Alright? So ito po, napaka-importante nito mga kapatid. Again, it's about Jesus Christ. Okay? Sino ba sinasamba natin? Si Jesus po. Sino po yung sentro ng ating simbahan, ng ating buhay, ng ating marriage. Okay? At ng bawat bansa, sino dapat na maging sentro si Jesus. So, kung si Jesus po ang dapat maging sentro ng lahat, dapat kilala po natin ang ating sinasamba. Alright? We need to have a deeper understanding knowledge about Jesus Christ. Last time, no, I believe last year yon nagturo about ng basic of Christology. Napag-usapan natin na nung unang panahon, kay nung early church, kay yung mga early church fathers po mga kapatids, talagang dinefensahan nila yung mga maling katuruan patungkol kay Kristo. I mean, dinipensahan nila yung tamang katuruan patungkol kay Kristo laban sa mga maling katuruan. May mga heresies, kay may mga heretics that time. Sila po ay nagkaisa kay para depensahan ang katotohanan patungkol kay Kristo. So mula noon, okay, all throughout generations hanggang ngayon, okay, sa mga susunod na mga henerasyon, marami pong um, litaw, okay, lilitaw ng mga false teachings, mga heresies na yun, lumalaban sa identity ng Panginoong Yesus. Okay? Kaya mahalaga po pag-aralan ng Christology, mga kapatid. So if you want to learn more about Christology, starting next week, Tuesday po, okay, March 12th, okay, 5 p.m. Manila time. I'm not sure kung anong oras sa inyong bansa ninyo, pero Manila time po, 5 p.m. Okay, I'm going to teach at least 1 hour or 1.5 hours sa Google Meet po. Pwede po kayong mag-enroll or mag-join. This is free for everyone. Again, for everyone. Alright? Ito po libre na libre. I'm not sure kung hanggang ilang weeks to, pero lahat, marami po mga topics ng Christology ang pag-uusapan natin. Okay? So, itong topic natin ngayon, isa to sa mga pag-aaralan. Okay? Isa sa mga topics. Maganda pag-aralan at mga kapatid, please,
magpakalalim tayo about sa Christology. Kasi ito po yung tinitira ng kaaway. Tinitira ng mga false, yung identity, yung character ng Panginoong Hesus. Okay? Sa Christology po, pag-uusapan natin na si Jesus ba ay Diyos? Kasi may mga religions po nagsasabi si Jesus ay inferior. Okay? Siya po ay hindi ka-level ng Father. Okay? Si Jesus daw po ay tao lang. Si Jesus daw ay inalis niya yung pagka-Diyos niya. Kenosis. Kung alam niyo yung kenosis sa Philippians, naging tao daw si Jesus, inalis daw niya yung pagka-Diyos Diyos niya, which is not biblical. Alright? Never inalis ng Panginoong Jesus ang kanyang pagka-Diyos nung siya naging tao. Pero yung privilege as God, inalis niya yon. Nagpakumbaba siya. Kung babasahin natin yung Philippians. Alright? So, ayun po. Focus tayo dito. Prophecies about Christ. Okay? Number one, Christ lineage. Ito po ay sa Old Testament na prophesied na po, nabanggit na po yung family ancestors, okay, ng Panginoong Jesus. Alright? Ayun po yung mga Bible verses. Dito muna tayo sa Christ lineage, prophecies about Christ lineage through King David. Okay? 2 Samuel chapter 7 verses 12 through 16. You may open our Bible, mga kapatid. Again, I shared this slide para po mapag-aralan natin. Okay? May mga ilan Bible verse akong babasahin. May ilan naman na isa-summarize ko lang. Depende po, no? Pero this one, I'm going to read. When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring. Bilugan nyo po yung offspring sa inyong mga Bible. Okay? To succeed you, your own flesh and blood, and I will establish His kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. Lahat ng kingdom sa mundo ay naglalaho po. Pero itong kingdom na binabanggit dito, hindi po ito kingdom ng sinumang hari o magiging hari in the future. No. Ito po ay kingdom ng Panginoong Hesus. Okay? So dito pa lang po, nabanggit na po ang prophecy. Ito po yung prophecy po na narinig ni King David na sa kanyang lahi, kaya may offspring, okay? Ito po yung ang Panginoong Hesus. Okay? Medyo vague siya sa part na to, pero mamaya po, magiging malinaw po yan pag pumunta tayo sa New Testament. Okay? Dito naman tayo sa lineage through Jesse. Si Jesse po yung tatay ni King David. Isaiah 11:1. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit. Yung branch, balugan nyo yan. Ito po yung nire-refer sa Panginoong Jesus. Okay? Yung branch na yan, malaking letter B. Okay? So, para mas maunawa natin, talon tayo sa New Testament. Okay? Again, medyo vague kasi siya sa Old Testament. Kasi prophecy nga siya. Na-fulfilled po siya sa New Testament. Okay? Dito tayo sa Book of Matthew. Right. Wait, lilipat ka lang. Book of Matthew chapter 1 verses 1 through 17. Hindi ko na babasahin yan kasi mahaba yan, no? Pero for sure, familiar tayo nito kung nagbabasa tayo ng gospel books. Ito pong lineage po ni Jesus Christ to, 14th generations po ito. Okay? From Abraham through David through Joseph. Okay? Mabasa natin yan. So, na-fulfilled siya. Alright? Nabanggit kasi dito si Jesse, si King David. So itong nabasa natin sa Old Testament, nagkaroon ng fulfillment pagdating dito sa Book of Matthew. Alright? Nung pinanganak ng Panginoong Hesus. Pati rin sa Luke chapter 3, verses 23 through 38. Mababasa po natin dyan. Ito naman yung account ni Luke. Mahaba-haba po itong pagtitrace ng pamilya. Okay? Mula kay Adam. Mahaba super. Alright? So, ayan po mga kapatid. Di ba tayo nakamiss dun, no? Sa Old Testament, na prophesied na, okay, sa family line ni David, ni Jesse, magkakaroon ng, ayun nga, may tatalagang Panginoon, i-establish, right? Ayan po ang Panginoong Jesus na fulfilled po yan sa New Testament dito po sa Gospel books. Okay? Next po tayo. Okay, prophecies about Christ's birth. Okay?
Na-prophesy din po ang kanyang pagsilang. Okay. Dito po tayo sa virgin birth. Okay, Isaiah 7:14. Tayo po natin ito mga kapatid. Sabi dito, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin, okay, virhen, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Okay? At na-fulfill po ito sa Matthew chapter 1 verses 18 through 25. Babasahin natin yan. Sabi dito, your son will be called, okay, Emmanuel, God is with us. Connected po yung Isaiah 7:14 tsaka Matthew 1:18 to 25. Wow. Okay, nakita po natin doon. Nagkaroon ng fulfillment. Then dito tayo sa pangalawa, birth in Bethlehem. Na-prophesy din pala yan sa Micah chapter 5 verse 2. Okay, basahin natin dito. But you, Bethlehem, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me the one who will be the ruler over Israel, whose origins are from the old, from ancient times. Na-prophesied na po dito sa panahon ni Micah. And then na-fulfill po ito sa Luke chapter 1, verses 26 through 38 po. Okay? Na ayun nga, pinanganak ang Panginoong Hesus sa Bethlehem. Okay? Kaya nga, nagulat sila. May papanganak bang taga Bethlehem? Alright? So, eto mga kapatid. Na-prophesied sa Old Testament yung kanyang kapanganakan. Okay? Na-fulfilled sa New Testament. Amen? So, kaya mahalaga po pag-aralan yung bagay na to. No? Next tayo. Alright? Prophecies about Christ's life. Na-prophesied po sa Old Testament yung magiging buhay ng Panginoong Yesus. Na-fulfill po siya sa New Testament. Basahin natin yung Isaiah chapter 61 verses 1 and 2. Na-fulfilled ito dito sa Luke chapter 4 verses 18 and 19. Ito yung sasabi ng Panginoong Yesus. Kunin ko lang dito. Let me check. Hold on. Basahin ko na lang dito sa Luke 4. Okay. Luke 4. Yan. 18 and 19. Ay, hindi. Dito tayo mag-start sa 16 ng Luke. Luke 4:16. Okay. So he came to Nazareth when he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day. So, Sabbath po yon, araw ng pamamahinga, pumunta siya sa synagogue. Alright? Parang templo po sa panahon natin. And then, kinuha niya po yung scroll, Book of Isaiah. Sinabi sa Book of Isaiah ito, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of the sight to the blind, and to set a liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. At sabi niya dito, today this scripture is fulfilled in your hearing. Grabe na. So na-prophesied yung Isaiah 61:1 and 2. And then kinote ni Jesus Christ sa Luke chapter 4. At sabi niya, itong scripture na to sa Isaiah, finulfilled ko ngayong araw. Okay, siya pala yung tutukoy na Isaiah doon, mga kapatid. Ito yung magiging ministry niya. Okay? Sabi dito, ang magiging ministry niya is he will preach the gospel to the poor. He will heal the brokenhearted. He will proclaim freedom to the captives. Okay? Yung mga ganong gawain. At nakita po natin yan sa gospel books. Ginawa niya po lahat yan. Nag-preach, nagturo, nagpagaling, nag-cast out ng mga demonyo. Alright? Nangyari po yan. At yung mga miracles po, nabanggit din po yan sa Isaiah 35 verses 5 and 6 at na-fulfill po yan sa gospel book. Okay? Particularly po sa Matthew chapter 9 verses 27 to 31 and John chapter 9 verses 1 through 12. Amen? So ito mga Bible verse, mahaba to. Basahin niyo po. Again, I encourage everyone, okay?
na after nito o kaya ngayon po kung nakakasabay po kayo ng mabilisan, please check it in your Bible. Huwag po tayo umasa sa slide. Gumamit lang po ako ng slide para kasi karami sa ating visual ano to, visual people, no? Gusto makakita sa harapan. Alright? Pero again, huwag tayo mag-rely sa slide ko. Check it in your Bible. Alright? So, na-prophesy din po ng Panginoong Hesus ay magtuturo. Okay? Sabi po yan sa Isaiah 50 verse 4. At na-fulfill po yan sa Gospel books. Okay? Na-fulfill po yan sa Gospel books. Particularly po sa Matthew 11:28 through 30. Okay? Ito po yung naging buhay ng Panginoong Hesus. May ministry siya. Okay? Gumagawa ng mga himala, nagpapagaling, kakaasap ng demons, naguturo, nag-preach. Lahat po niyan ay na-prophesied sa Old Testament. Okay? And then na-fulfilled po yan sa Gospel book. Amen. Next, na-prophesy din po yung kamatayan ng Panginoong Hesus. Isaiah chapter 53. Wow, this is so beautiful passage in the Old Testament. Isaiah 53 po mga kapatid. Okay, paborito natin dito yung verse 5 eh. Dahil sa mga latay ng Panginoong Hesus ako'y gumaling. Okay? Hindi naman ayan yung dapat yung verse diyan, okay? Basahin natin yung kabuuan. Okay? Pinoportray dito yung magiging kamatayan ng Panginoong Hesus. At na-fulfilled po diyan sa Gospel books, okay? Sa account ni Matthew, Mark, Luke, and John. Andiyan na po sa screen. Nakita po ninyo. Alright? Nasa mga latter chapters po yan ng Gospel books. Mababasa natin kung paano namatay ang Panginoong Hesus. Okay, nakita na po yan ni Isaiah, particularly sa chapter 50. Okay, galing nga, no? Connected yung Old Testament and New Testament. Okay? So, I don't understand bakit may ilan, okay, na hindi na binabasa yung Old Testament. Kasi hindi daw relevant sa atin. Kasi para daw sa Israel yon. Para daw sa mga Jewish people. At most of the prophecies in the Old Testament have been fulfilled. Bakit ano pang sense para basahin ng Old Testament? Okay, hindi buo ang Bible pag walang Old Testament, mga kapatid. Okay? Without the Old Testament, hindi natin makokonekta yung mga nasa New Testament. Alright? Lalo na sa Book of Matthew, okay? Ang daming kinote ni Matthew na Old Testament scriptures para ma-prove, okay, yung identity ng Panginoong Hesus. Kaya kasi tanggapin ng mga Jewish yung Jesus eh. Right? Number 5, ang bilis natin, no? Patapos na agad tayo. Okay, na-prophesy din po sa Old Testament ang victory, ang katagumpayan ng Panginoong Hesus. Psalm 16 verse 10, basahin po natin ito mga kapatid. Psalm 16 verse 10, hold on. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Okay, for you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. So, yung nagkasalita dito, na-prophesy dito, akala natin yung writer ng Psalm. Hindi. Okay, ito po ay ang Panginoong Hesus. So, nakita ni ang writer, most likely si David, okay, na ito nga, nasabi niya to, pero nire-refer niya po dito, okay, ang Panginoong Hesus. Medyo vague siya doon sa Old Testament. Alright? Hindi siya buo. Kasi wala namang binanggit doon ng pangalan Jesus. Pero na-fulfilled po yan sa Acts chapter 2 verse 27. Okay? Babasahin natin yan. Babasahin nga natin. Acts chapter 2 verse Acts 2:27. So, ito na yun, 'di ba? After nang mag-preach ni Apostle Peter, okay? Meron siyang kinote na scripture from the Old Testament. So, ito po sinabi mismo ni Apostle Peter sa verse 27, and you will not leave my soul in Hades. Sheol kasi hell sa Hebrew, then Hades or Hades sa Greek, no? Nor will you allow your Holy One to see corruption. So, yung binanggit dito sa Psalm 16:10 ay kinote ni Peter. Okay, binanggit niya dito sa Acts 2:27. Alright? So, ibig sabihin po, si Jesus po yung binabanggit sa Psalm 16:10. Okay? Again, si Apostle Peter po, hindi po siya nanghula. Siya po ay filled with the Holy Spirit. Alright? So, nagkaroon ng fulfillment pagdating po dito. Okay? So, Isaiah 53 verse 10.
Basahin po natin yan mga kapatid. Na-miss po ba tayo sa, may tawag dito eh. I believe it's complementary. Alright, pagdating sa mga scriptures na nagko-complement po sila. Alright. Isaiah 53 verse 10. Primarily sabi dito, he shall see his offspring. He shall prolong his days. Alright. So, ito po ay nag-i-indicate na yung death, okay, ay hindi magtatagumpay sa Panginoong Jesus. Again, Isaiah 53 portrays kay Jesus Christ. Nabanggit doon yung kamatayan ng Panginoong Jesus, pero na-portray din po doon yung victory ng Panginoong Jesus. Amen? Sa New Testament, ang dami pong binanggit dito. For sure, alam natin to. Matthew 28 verses 1 through 10. Kaya muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Sa Mark, Luke, and John, sa mga latter chapters, binanggit po doon na ang Panginoong Jesus namatay at muling nabuhay. Okay? Hindi po nagtagumpay ang kamatayan sa Kanya. Okay? Galing no? Yung Old Testament na prophesy na fulfilled sa New Testament. Next, number 6. Tayo po ba ay na-overwhelm sa mga Bible verses? Okay? Huwag po tayo ma-overwhelm dyan, mga kapatid. Psalm chapter 2 verse 6. Sign natin yan. Okay. Ito na yung naghahari ng Panginoong Isus. I have set my king on Zion, my holy hill. Ayan yung tutukoy dyan, no, mga kapatid. King on Zion. Okay, hindi to si King David, no? Siya po, nire-refer dito ang Panginoong Isus. Alam niyo ba yung Book of Psalm? Kung babasahin po ninyo, marami po din mga prophecies about kay Jesus Christ. No? Sa Book of Isaiah, Book of Psalm, Book of Daniel, Ezekiel, yung mga books na yun, no? Actually, lahat ng books na may mga prophecies po about kay Jesus Christ, mga kapatid. Okay? Then, Isaiah chapter 9 verses 6 and 7. So, ito po ay, ayun nga, Jesus will have government, okay, rulership over everything. Okay? Nasa kanya na po yung reign, okay? He's the King of Kings, Lord of Lords, okay? Familiar po tayo sa mga um, claims na yan sa Bible po patungkol sa Panginoong Jesus. Okay? Ayan, sa New Testament. Basahin po natin yan, mga kapatid. Matthew chapter 28 verse 18. Familiar po tayo dito. All authority, okay, rulership, dominion in heaven and on earth has been given to me. Oh, ito po yung muli siya nabuhay na, no? At sinabi niya sa mga disciple, lahat ng kapangyarihan sa mundo, sa langit ay binigay na sa akin. Okay? Ang Panginoong Hesus ay naghahari sa lahat ng creation. Okay? So we need to proclaim, we should proclaim Jesus is King of our lives. Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Okay? Dapat lagi nating i-remind yung sarili natin ng Panginoong Hesus ay naghahari. Okay? Naghahari po siya magpakailanman. We need to remind ourselves that Jesus is the King over us. Siya po yung hari natin. And then Acts chapter 2 verses 33 and 36 to 36 po, nabanggit din po dito, okay, ng mga apostles, yung kanyang authority and rulership. Okay? At ang kanyang paghahari. And then nabanggit din po sa Revelation 19 verses 11 through 16, sabi dito, King of Kings and Lord of Lords. The prophesied sa Old Testament, ang kanyang paghahari, na-fulfilled po siya. At hindi po kailanman titigil ang kanyang paghahari. Mga kapatid, if we feel like we are being attacked by the enemy, by the devil, okay, i-remind po natin ang kaaway na ang Panginoong Hesus natin pinaglilingkuran ay naghahari, okay? Pinaghaharian niya lahat at siya po ang may control sa lahat ng bagay. Amen? And then lastly, ito na, di pa ito nangyayari, no? Okay, number 7, mapufulfilled pa lang to. Di ko alam kung kailan po ito mapufulfilled. Baka mamaya, bukas, I don't know. Again, we don't know. Okay? Ito po yung na-prophesied na po sa Old Testament. Yung second coming of Jesus Christ.
Daniel chapter 7 verses 13 and 14. Basahin po natin to mga kapatid. Okay? Daniel chapter 7 verses 13 and 14. Ito po ay vision ni Daniel, no? I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, bilugan niyo po yan, Son of Man, coming with the clouds of heaven. So, sa vision, may nakita siya, Son of Man. So, sa Hebrew po, yung Son of Man, ito po ay nakasulat sa Hebrew na human-like, human being-like. Okay? Sabi dito, nakita niya to, coming with the clouds of heaven. So, nasa clouds daw ng heaven, nakita niya. He came to the ancients of days, and they brought him near before him. Then, to him was given dominion and glory and kingdom. Grabe. And that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one who shall not be destroyed. Okay? For sure, okay, sa New Testament po, ilang beses binanggit ng Panginoong Hesus mismo, okay, siya po ang Son of Man. Son of Man. Hindi ibig sabihin na siya po ay talagang, ito yung ano ng ibang religion. Si Jesus daw ay tao. Hindi daw, never daw siyang nag-claim, nag-proclaim na siya po ay God. Kasi lagi niya sasabihin, Son of Man, Son of Man. Ibig sabihin lang niya, nung kay mga kapatid, siya po ay naging tao. Okay? And then, Jesus as a human being like. Okay? Alam naman natin yung mga kapatid. So, itong binabanggit ni Daniel, nakita niya ang Panginoong Yesus. Alright? Meron po yung complementary po dito sa Revelation. Okay? Kung mapansin natin yung kay Daniel at kay Apostle John, nung nakita nila to, kaya talagang nawalan sila ng malay. Okay? Galing yan, no? Nawalan ng malay, mga kapatid. Pares na lang nakita ang pagdating ng Panginoong Yesus. Alright? So, Matthew rin. Okay, Matthew 24 and 25 po, ito po ay prophetic chapters po patungkol po sa last days, patungkol sa second coming of Jesus Christ. Okay? And then Acts chapter 1 verse 11, basahin po natin ito mga kapatid. Mabilis pa ba ako magsalita? Hindi naman na. Sabi dito, verse 11. Ito na po yung umaangat ng Panginoong Yesus patungong langit. At sabi dito, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Kasi nga itong mga apostles, disciples, nakita nila ang Panginoong Yesus, di ba tapos na yung 40 days. So namatay ng Panginoong Yesus, pangatlong araw nabuhay siya at nanatili muna siya sa mundo ng 40 days. And then after 40 days, umangat na siya patungong langit. Okay, nakatingin yung mga disciples. At sabi ng may lalaki doon, sabi ng lalaki, bakit ka nakatingin sa langit? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Okay, itong Panginoong Yesus na nakita nyo sa alapap, sa kalangitan, na inaakit sa langit, ay babalik siya na kagaya niyan. Makikita natin ang Panginoong Yesus. Okay? Nabanggit po yun sa Revelation, okay, sa mga scriptures po sa New Testament, ang pagbabalik ng Panginoon ay sa alapaap natin makikita. Okay? Ito po ay na-prophesied na po sa Old Testament. Na-prophesied din po sa Book of Matthew, Book of Acts, at sa Revelation, mga kapatid. Hindi pa dumarating ang Panginoong Yesus, okay? At ang lahat po may chance pang bumalik sa Kanya. Alright? Ang lahat po ng tao may chance ang bumalik sa Panginoon. Siya po ay mahabagin hanggat di pa siya dumarating. Kaya nagbibigay siya ng maraming chance sa bawat isa. Okay? So, bakit importante po pag-aralan yung mga bagay na to? Okay? It builds our foundation, okay, about Jesus Christ. Mga kapatid. Again, mula noon hanggang ngayon, okay, hanggang sa magkaroon na ng katapusan ng mga demonyo, okay? Particularly si Satan, gagawa ng paraan ng demonyo, okay, para i-twist ang scripture, para ano yun, magturo ng mga false teachings, okay, na lumalaban sa identity, okay, ng Panginoong Hesus.
That's why we need to have that solid foundation about the scripture. Okay? We need to have a solid foundation, knowledge about the subject of Christology, mga kapatid. Kaya mahalaga pong pag-aralan yung subject na to, okay, para mas makilala rin natin ang Panginoong Isus. Okay? At mas mag-grow pa yung faith natin, mga kapatid. Mas ma-amaze tayo sa ginagawa ng Diyos. Isipin natin, no? Thousands of years lumipas na fulfilled ang mga prophecies. Okay? For sure, yung mga generations within those years, naghihintay kailan matutupad ang Isaiah 53. Lord, 100 years na. 200 years na, Lord, wala pa, di pa rin nangyayari ang Isaiah 53. Okay? Ang ano dito, okay, mangyayari po yan. Never pong nagpabaya ang Panginoon sa kanyang mga promises. Lahat po na nasa scripture ay mangyayari. Okay? Ito pong prophecies about Christ, it builds our faith, okay, and knowledge patungkol po sa Panginoong Hesus. And then, if you want to learn more about Christology, okay, yan. Magtuturo ulit ako dito. Okay, na-miss ko yung Coffee and Bible Study. Habang nagkakape po tayo, ay tayo po ay nag-Bible Study. So I'm going to teach this series, Christology. Starting Tuesday po, ano ba yung Tuesday? March 12. Okay, Philippine time po yan, 5 p.m. hanggang 6 or 6:30. Maximum of 1.5 hours na po yan. Okay, depende po kung marami po mga tanong. Alright, I'm not sure kung hanggang kailan to, pero dito tatagal ng 2 buwan. Siguro mga ano lang to, mga 3 to 5 weeks lang to. Okay? I'm going to teach Christology kagaya ng pre-existent. Bigyan ko kayo ng mga ano, konting ano lang, pointers lang na ano yung mga ituturo natin. Hold on. Okay, this is for free, no? Chat nyo lang ako, no? Kilala nyo naman ako sa Facebook. Chat nyo lang ako kung gusto nyo mag, ano, mag-join, mag-enroll, kung ano man. Pwede kayo mag-invite ng mga friends ninyo, kapatid. Okay. This is very important. Yan. Makita. Ayun, ayan. Ito yung mga papag-aralan dito, no? Marami nga to. The deity of Christ. Ayun na, prophecies about Christ. Incarnation of Christ. Humanity of Christ. Kenosis. Okay. Maraming nalilito sa kenosis, mga kapatid na. Temptation of Christ. Okay. Future works of Christ. At marami pa. Okay. So, mabilis na ito, mga kapatid, no? Again, I encourage everyone na pag-aralan natin ang Panginoong Yesus. Pag-aralan natin. The more na mas nakikilala natin ang Panginoong Yesus, the more na ma-inlove tayo sa Kanya. At pag may mga temptations, may mga pagsubok, okay, malalaki, dahil solid ang ating foundation sa Panginoong Yesus, He's the solid rock, okay, our firm foundation. Okay? Maalog man tayo, pero hindi tayo mabubuwal. Totally. Okay? Kung meron tayong solid foundation patungkol sa Panginoong Yesus. Amen. So, ayun lang po mga kapatid. Let me pray for everyone. Father in heaven, in the name of Jesus, God, help us through the Word of God, through the Holy Spirit. God, bigyan mo kami ng malalim na kaunawaan, malalim na kaalaman patungkol sa iyo, Panginoong Yesus. Help us to love you. Help us to know you more and more. Help us, Lord God, na maging maayos ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Paniwalaan namin ang mga nakasulat sa Old Testament, sa New Testament, Panginoon, sa lahat ng mga prophecies mo sa Bible. Lord God, Panginoon Diyos, handa mo kami sa iyong pagbabalik, Panginoon. Thank you so much, Panginoong Jesus. I-bless mo ang bawat isa dito, Panginoon. Equip them, anoint them, Lord God. Maturo din nila, Lord God, ang patungkol sa Christology, Lord God, sa mga inahawakan nila, Panginoon, mga inalaga nila. Bless all of them, Panginoon Diyos. I-bless mo, Lord God, ang buong Siblings for Christ, si Brother Roland, si Ate Rochelle, in Jesus' name, at sa kanilang anak, si Baby Precious, in Jesus' mighty name. Bless mo ang kanilang ministry, family, finances, emotion, mental, all sorts of blessings from heaven, Lord God, will be poured out upon them in Jesus' mighty name. Thank you so much, God, ang lahat ng leaders, mentors, lahat ng teachers, lahat ng um, admins, board members, Lord God, sa buong Siblings for Christ, pagpalay mo, Panginoon Diyos, pangalan ni Jesus, equip us, Lord God,
to teach the word of God to all people. Thank you, God. We give you the glory. We give you the praise. In Jesus' name, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.